Pagkatapos ng 1,000 paghahari ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa at ang tuluyang paggapit, pagkatalo kay Satanas, dito sinasabi ng Biblia na sa panahong ito magaganap ang huling paghatol ng ating makapangyarihang Diyos sa lahat ng hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi ito kwento lamang kapatid, hindi ito gawa-gawa lang ng tao, sapagkat ito'y malinaw na ipinahayag ng Diyos sa kanyang mga salita. Ito ang huling eksena na magaganap sa mundong ito, sa sanlibutan ito ayon sa Biblia. Kahit pag-usapan natin yan ngayon kapatid. At anong mensahe, anong paalala at babala ng Diyos sa bagay na ito. Mababasa natin sa Revelation chapter 20 verse 11. Pagkatapos ito, nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Ang Great White Throne kapatid ay sumisimbolo ng ganap na kabanalan, kadalisayan at katarungan ng ating makapangyarihang Diyos. Walang pagtatago, walang anumang pwedeng palusot, walang anumang maaring dahilan sa harapan ng Diyos. At kailan magaganap ang Great White Judgment na ito? Ayon sa Biblia, ang paghuhukom na ito ay magaganap pagkatapos ng millennial reign o yung 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Jesucristo at ang tuluyan na pagkatalo ni Satanas. Ang Great White Throne Judgment ay hindi para sa mga naligtas kay Kristo, kundi ito ay para sa lahat ng namatay na hiwalay sa Diyos, para sa lahat ng tumanggi kay Kristo at sa lahat ng hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. At sino ang mga haharap sa paghuhukom na ito? Sinasabi sa Revelation chapter 20 verse 12, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ng mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Ibig sabihin kapatid, walang mayaman o mahirap. Walang sikat o ordinaryo, walang relihiyoso o makasalanan ang ligtas sa paghuhukom ng Diyos. Malinaw ang sabi sa Romans 14:12. Kaya pananagutan natin sa Diyos sa mga bagay na ating ginagawa. At anong mga magaganap sa panahong ito? Una, bubuksan ng mga aklat. Mababasa sa Revelation chapter 20 verse 12. At binuksan ang mga aklat, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa batay sa nakasulat sa mga aklat. At ano ang mga nilalaman ng mga aklat na ito? Ito ang mga aklat na talaan ng mga gawa ng tao, mga salita ng tao at mga desisyon ng tao. Sabi sa Matthew chapter 12 verse 36, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pangalawa, bubuksan ang aklat ng buhay. Sinasabi doon sa Revelation chapter 20 verse 12, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Ito ang pinakamahalagang aklat kapatid, sapagkat malinaw na napakahalaga ng nilalaman nito. Mababasa natin sa Revelation chapter 20 verse 15, ang sino mang hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Kapatid, hindi tinatanong dito kung gaano ka kabait o kung gaano ka karelihiyoso o ilang simbahan na ang pinasukan mo. Ang tanong dito ay nakasulat ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Ngunit bakit nga ba may paghuhukom na mangyayari? Dahil kapatid, kahit na ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin, siya ay banal, matuwid at makatarungan. Kaya ang sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, lahat ng gawa natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Ang kasalanan ay kailangang hatulan at higit sa lahat ay yung pagtanggi kay Kristo ay may kapalit. John chapter 3 verse 18, ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na. Ang mensahe ng Diyos dito kapatid ay darating ang araw na pananagutan at wala nang makatatakas sino man. Kaya nga po ang sabi sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat lahat tayo ay haharap sa paghuhukom ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. At ang paalala naman dito ng Diyos kapatid sa Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa tao ang minsang kamatayan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Hindi reincarnation kapatid. Hindi kalawang buhay dito sa lupa, kundi isang buhay at isang paghatol lamang. Ngunit ang babala na ito ng Diyos ay hindi para takutin tayo, kundi ito ay pagpapahayag ng pag-ibig niya sa atin. Dahil hanggang ngayon ay binibigyan pa niya tayo ng panahon at pagkakataon para magsisi at maligtas. Dahil pag dumating na ang panahon ng paghuhukom kapatid, tapos na ang panahon ng pagbibigay ng pagkakataon. Dahil ang sabi sa Revelations 21:8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy
at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Kahit mga kapatid, ang Great White Throne Judgment ay tiyak na darating. Ngunit ang mas mahalagang tanong ngayon ay kung saan ka may bahagi, sa kaharian ba ng Diyos o sa lawa ng apoy. Dahil mapalad ka kapatid kung may kabahagi ka sa kaharian ng Diyos. Ang sabi sa Luke chapter 10 verse 20, magalak kayo sapagkat ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Ngunit kung wala ka pang katiyakan kapatid, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon may kasiguraduhin kang at may katiyakan ka sa kaligtasan. 2 Corinthians 6:2. Ngayon ang panahong kalugod-lugod, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kahit habang may panahon ka pa kapatid, habang may pagkakataon pa na binibigay sa iyo ang Diyos, lumapit ka sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon mismo, magsisi ka, manampalataya ka, at hayaan mong ang pangalan mo ay maisulat sa aklat ng buhay at maging bahagi ka sa kaharian ng ating makapangyarihang Diyos. Amen?